Parang nadidehumanize yung mga tao sa loob na tapos napaprioritize na dapat i-save natin to organization. The peso is weak not because the peso is weak, but the dollar is strong. Tama po! Ang problema is, meron tayong crooked version ng capitalism na hindi talaga fair yung trades ng mga bansa. Kasi kung iisipin naman natin, in-expect nila tayo makapagsabayan sa mga global superpowers, eh di pa nga tayo nakaka-recover sa hundreds of years na exploitation at colonization nila. Mas mahaba pa yung panahon mula nung na-colonize tayo ng Spain hanggang sa umalis sila, hanggang doon sa na-colonize tayo, binenta tayo sa Amerikano hanggang present time. Oh. So, seryoso, weird. Tangina, hindi ko kinaya, pare. Ibang bansa. Ang astig nung ano natin, nung swing nung discussion. Hindi, free flow nga. Free flow. Free flow nga. Free flow. Kami po ay naubusan na. Yan. Is this the end? Ito na ba ang katapusan? Ito na ba ang katapusan? Tapos yung ano, yung editing, no? Editing. Ito na ba ang katapusan? Agay. Politikang ina mo, magtatapos na. Ayan. Mga boss, naubusan na kami ng pag-uusapan. Nabusan na kami ng Na-realize namin ang politika ay nakakapagod. Politikang ina mo, magtatapos na ba? Matatapos na ba siya? Season finale. We are in a slump. We don't know what to talk about. There's so many things we want to talk about but we don't know what to talk about. Putang ina, dilemma yun. Diba? Daming dapat pag-usapan. Pero di natin alam anong pag-uusapan. Issue of plurality tawag dyan. Ha? Issue of plurality. Anong meaning ng plurality? Sobrang dami na. Sobrang dami. Sobrang dami. Tapos hindi ka na makapili kasi parang tayo mo gustong sabihin. Kaya nga. Sure, konti pala na pag, ano natin eh. Yeah. Plural. O baka nagsawa na agad tayo sa isa't isa. Agay! Last episode nga lang natin na pag-usapan yung provincial rate. Pag-usapan natin si Mark. Mark, kamusta ang puso mo? Yeah! Wala. Walang puso. May post ka kanina. Yung, ano yan? Basta yung... Ano yun? Big post yun nakalagay dun para lang to sa mga nang-chismis. Basahin nyo ulit. Meron ba sa dulo? Hindi ko binasa yung dulo. Eh. Hindi, ano yun? Tingin ko may kernel of truth dun eh. May shout out ba yan? Wala. Ba't may ngiti? Wala. Nakatawa kasi na kayo. Kinapi ko lang to para sa... Wala, tapos may pangiti. May pag gano'n. May smirk. Wala. Wala ka, di ba? Wala ka nililigawan. Wala rin. Wala rin. Nalungkot mo naman. Hindi saya nga eh. Masaya ka na mag-isa ka. Wala akong iniisip na gagastusan. So tingin mo sa relasyon gastos? Wala Gastos naman talaga. Wala tayo alak. Wala. Gastos? Gastos ang relasyon para sa'yo? May gastos. Part yung gastos. Pero... Kasi syempre, dadagdagan mo pa yung isip ng partner mo. Syempre, ayoko nung parang ganong klaseng burden din sa akin ngayon. Ikaw may jowa ka. Ha? Hindi ba kasalita? Hindi ba kasabi? Edit out. Baka mapanood. Baka mapanood. Nino. Nino. Madami nila. Ano sabihin mo na lang meron para safe? Meron marami na sila. Hindi, ang sagot ko dyan, ready to mingle. Yan. Always. So wala kang kaminggal ngayon? Ready to mingle. May ka-mingle, pero ready to mingle always. 24/7. Tanong ko lang, naniniwala ka ba sa parang open relationships? Ganun? Ayo, advocate ako ng open relationship. Bakit? Ayan, yan. Maganda yan, maganda yan. Ano, bakit? Sige. Mahirap na ikulong mo sarili mo sa sa isa lang. Paano mo nasabi? Ang daming tao sa buong mundo. Di ba? Paano ka makakasigurado na doon lang sa isa? Di ba yung Para point sa ng isa ka lang. Ay yung point ng monogamy. I believe. Kasi hindi ako parang monogamist. parang doon ka na secured. Hindi ako monogamist. Bakit? Naniniwala ako we should enjoy the world. Marami naman Bata ka pa nga. Marami pa naman way para ma-enjoy ang mundo. Oo nga, hindi lang naman yun Oo nga, masabi mo ba na part ako sa yun. isang relasyon? Hindi ko sinasabing yun lang. Part yun. Pag- Ikaw, paano mo masusure na sa isang tao lang? Nasa isang tao lang. I mean, it's not about being sure sa isang tao. It's about the commitment na ituloy yung relationship. Ganun din naman yun. Iba-iba tayo ng preference. Pero sa'yo, gusto mo marami kang relationship. Hindi naman maraming ka-relationship. Maraming gusto makilala. Ganun. Maraming gusto makilala, maraming gustong makasama. Ganun. Diba, kahit ano naman yan, basta consent. Consent. Tama. Basta kung papapayag yung partner mo na open relationship, di okay yun. Dapat ganun. Kung Ipaalam mo. ayaw niya, di wag, di ba? Tama. Hanap ka na iba na gusto rin ang gusto mo. Ipaalam mo. Ganun lang yun. Kupal ka kapag di mo pinaalam tapos pinagsasabay-sabay mo sila. Ayun. Kupal ang kapag tawag doon.
Pag Follower mo siya, ibig sabihin. Di ba, Team Kupal nga. Ganun yun. Pag pinagsasabay-sabay mo, tas di nila alam, ano pala sila, marami pala sila, nakakupalan yun. Tangina ng mga ganyang tao. Paano kunyari sabihin natin may nag-request sa'yo bigla na tayo na lang ganun. Ayaw mo. Na? Ayaw mo. Pwede. Kaso, Ready ako sa ganun. wait lang. So may gusto mo ng parang polygamy pero kung may magko-commit sa'yo, okay ka lang rin Hindi, din. open ako goods ako sa open relationship. Hindi pa lang siguro nagsisettle sa commitment sa ngayon. So takot ka sa commitment. Hindi ako takot sa commitment. But I'm ready to commit. Kaso, you're enjoying the world. Enjoying the world. Putang ina. Ang baboy yung puta. Magpuputa muna ako. Parang Ano yun? Siyempre, kapag committed ka na, halimbawa sa isang setup, committed ka na, parang nalilimitahan ka eh. Halimbawa, mapunta ka sa ibang lugar, di ba? May makilala ka doon. Tapos gusto mo lang makilala, gano'n. Have some time together. Tapos di ka magsisettle. Pag nagsettle ka kasi, di ba, parang putol na yung mga Depende sa'yo yan. putol na yung mga yung mga possibilities. Na makakarat ng iba, gano'n. Grabe naman karat agad. Pag dating ba, karat Pwede agad? ba yun? Pwede ba isaltang yun sa YouTube? Oo, karat. Karat. Kaya na naman yun Filipino language na. Yo. Ganyan mga usapan ng mga Gen Z ngayon. Tsaka anong generation ko ba? Gen Z? Millennial ako eh. Abla. Last of the millennial ako, 96. Ako yung parang in between ng Gen Z tsaka millennial. 97 ka ba? 1998. 98? 97? Ano ka Pero na? inabutan nyo na yung mahilig sa mga ganyan. Open relationship. Meron pa nga yung polygamy. Yun nga, uso- polyamorous. siya ngayon Di ba? Pero ngayon, uso na yun eh. Ikaw, polygamy. Mako-consider mo ba sarili mo na polyamorous? Oo. Ano ang polyamorous. meaning ng polyamorous? Ano yung pwede, marami. Amorous, pagmamahal. Marami kang minamahal. Ay, pwede. Parang ganun. I'm a world citizen kasi. World citizen, pero di ka pa nakakapunta ibang bansa. Di mo sure. Baka di ka na lang Bawal sabihin, baka patawag ako ng korte. baka di ka na lang mag-Muslim, gano'n. Sa Muslim pwede ka Oh, mag-asawa ng tangina mo, napaka. Hindi, kinano ko lang. Pag Muslim, Pwede ka mag-asawa ng marami. Ay, As long as kaya mo sila pag Kristiyano, ganun din naman ah. Pero yun, sa religiously speaking, di ba bawal? Ayan, Kasi monogamy. Mga ipokrito kasi mga Kristiyano. Bakit Ang naman? dami kaya, Kristiyano, daming may mga kabit eh. Kaya wala sa relihiyon yan. Nasa relihiyon. nung dati, 2016 ata to 2015, nasa Mindanao ako, umiikot ako. May mga kaibigan doon ng mga Subanen tribe. Subanen. Sabi nila, naging honorary Subanen member. Oo. Sabi nila, sila daw, mas marami daw pupunta sa kanila na mga nakakasuhan ng bigamy. Kasi kung Muslim daw, hanggang 4 lang. Nasawa. limit pala. Sila, unlimited. Ay, unlimited. Oo. So, yung tribe nila. Subanen. Ah, putang ina, So, lupit. ako, ginawa nila ako Subanen. Totoo to. True story. Pero, syempre, ako, nakikipagkaibigan. Sige po. yung mga ibang may kaso, nagbabayad ba daw 100,000? Sa bigamy? May bininyag. Daw, sabi nung chieftain. Kasi yung Subanen, marami yan na iba't ibang mga chieftain eh. Okay. Pero may lugar doon sa Mindanao, parang Misamis Oriental ato, hindi ko maalala eh. Na puro halos Subanen yung mga tao. Ayos yun ah. So kayo po. Doon ka na, Eli. Pwede hanggang 4 lang pala. Ay, limit pala yung sa Muslim. Akala ko parang as long as may 4. financial capacity ka Hanggang 4. to provide hanggang 4 lang. Alam ko yan. Mas ganyan. As long as you have the financial Yun nga. capacity. Hindi ka pwedeng mag-asawa kahit isa lang kung wala kang financial capacity. Ayun, to. financial, ano pa ba? Kaya may dowry ata sila Oo, doon. may dowry. Financial, physical, mental, emotional capacity. Hindi ganun kasimple. Kala ng mga iba, sa Muslim, sige, asawa. Yung Hindi pag-iisip ganun yun. pag-iisip ni 2 sentimo Hindi ganun ganyan. yun. Ikaw rin naman ganun yung assumption mo sa parang... Sa Muslim, hindi ah. Hindi, kakasama mo nga, akala ko rin ganun eh. Hindi kaya ganun. Pero historically naman, di ba, mas tagal na yung parang concept ng polygamy kaysa naman sa parang monogamy. Hindi ko alam. Ikaw sa Ikaw sociologist. Pero sa sociology, di ba? Pinag-aralan yan. For example, kahit yung mga dating emperor sila, Alexander the Great, dami nilang lovers eh. Pero wala naman silang specific na asawa. Kahit mga lalaking lovers, parang record nyo sa mga yung emperor dati kasi. Di ba Alam nga, ba yun? di ba nga yung yung pinag-aaralan ng mga sociologists at anthropologists, di ba yung primitive communal pa ang lipunan. Wala namang dun. Wala namang konsepto ng marriage dun na magsisettle ka sa isa. So the entire village. So
pwede mong Pati asawa. ata yung anak eh. Mm. Yung anak ng, alam mo, anak ka, ang mag-aalaga doon, yung parang tribe. Oo. Parang ganun daw. Daw. Sabi Syempre, ng mga anthropologists, Kaya it takes a village nga daw, di ba? it takes a village It takes to to raise a to raise child. a child. Pero pwede mong malaman sino nanay mo. Hindi mo malalaman sino Tatay mo. tatay mo. Ah. Kasi nga walang konsepto pa ng ano nun. Ng Marriage. Eh. Mm. Kasi diba, Ginawa lang naman kasi yung konsepto ng marriage dahil Private property. private property. Sa mga aristocrats yan, sa mga noble. Para alam nila Para kung sino ma-preserve yung pamamanahan. property nila. Kaya nga uso rin yung mga arranged marriages dati, di ba? Di naman talaga nagbe-marry for love dati. Parang Hindi. to preserve their name, to And to preserve their expand power. Pero di mo ako judgmental sa mga polyamorous eh. Kasi buhay naman nila yun eh. preference, Preference syempre yun. mas maganda, no? Pero sa Amerika, ano nga daw ngayon yung sa West? Marami, lalo na mga progressive ba? So parang gumagawa sila ng mga bahay, parang polyamorous na bahay. Tapos, syempre maraming mga issues ng mga sexual assault doon, mga ano. Problema. Kasi nga yung consent talaga ang pinaka eh. So yung mga iba, parang naluliro dun sa ano na yon, sa ganong klaseng setup. Tama. Kala nila, kung ano lang, iba yung kanilang idea. Tapos, yun, parang naging harmful daw. Issue sa Twitter yan ngayon, sa X. Lumalabas yung polyamory. mga sexual harassment cases. Sa Pilipinas. Sa Pilipinas, sa progressive sa mga progressive circles. Ay, oo, parang may nakita ako dun sa ano. Nakikita ko yun. Diba? So, UP. biruin mo papaano ngayon yung mga kabataan mas maengganyo to join progressive organizations. Kung may mga ganong If klaseng within issue. the progressive organizations, may mga ganun. Tapos hindi napapanagot. Ang mga putang ina, di ba, progressive. Progressive pa naman. Hindi makaintindi ng basic na no is no. Kasi yung ship under the rug lang. Kasi parang, let's preserve the organization. Ganun na lang. Ganun Sa loob ang na lang mindset yung ng mga ano eh. accountability. Sa loob na lang. Huwag ilabas yan kasi masisira ang organisasyon. I-process sa atin yan sa loob. Ganyan din sa Fuck military, you. di ba? Kaya din sa mga religion, kahit sa mga, di ba, pag may kunyari, may mga, recently may nabalita yung nagbayad yung Catholic Church ng over mag-iisang billion na. Church yun, parang California Church lang ata. Ang Catholic Church. The Yun nga, entire nagbayad- Catholic Church. Nagbayad sila ng over sa billion sa mga cases ng ano, ng mga Parang, parang Tinatouch ng mga- second case yun eh. Parang ang total $1.5 billion. grabe yun. Hindi nga, ewan ko kung in-acknowledge na ng Santo Papa yung atrocities ng simbahang Katoliko. Ina-acknowledge naman Parang- yung problema. Wala naman silang ginagawang mechanism to prevent that. It's a big problem eh. Kahit naman sa mga loob ng university, dami mga sexual At harassment sa cases. company, sa mga kumpanya, sa mga manggagawa. Dami. Yan ang laging mangyayari. Ako tingin ko lang to hula ko lang to Yan ang laging mangyayari. Kapag yung mga tao within the organization, mas pinangahalagahan yung image ng organization kaysa doon sa mga members nila, doon sa tao mismo. Kasi parang nadidehumanize yung mga tao sa loob na tapos napaprioritize na dapat i-save natin to organization. Be it be the Catholic Church, the Schools. government, the Organization. state, di ba? Or whatever na ano. So, it takes the backseat yung feelings ng mga membro. Kaya gagawin, sweep under the rug. Political decision din yun pag ganong klase to preserve the image. Yung isang mga natutunan ko sa House of Cards yung pinapanood ko. House of Yung parang in politics, mas mahalaga yung appearance ng progress kaysa sa progress itself. Ay, oo. Totoo yun. Kaya nga ang dami ko nung survey Tsaka yung PSA, yung Philippine Statistics Authority, ang daming mga maliliit na tweaks dyan na slant para lang makita, yung inflation, mababa. Yung poverty, mababa. Yung underemployment, unemployment, etc. Kasi nga, politics is always about optics. Hirap pala ng politika. No? Tsaka nakakapagtaka yung statistics, di ba parang every administration, papakita na bumababa yung poverty, tumataas yung GDP. Pero mahirap dumadami yung putang ina. Hindi mo maintindihan. Kada tama yan Kada administrasyon mas maganda ginawa. Wala kang nakitang zona na may problema tayo. Lahat, ito ginawa ko, gumaganda na ang ekonomiya, bla 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 bla. Putang ina nyo. Magkano ba yung dollar ngayon? 59 pesos na? Going to single. Hindi lang to BBM Hindi lang Digong, hindi lang Pinoy, lahat yan. Kahit sa ibang bansa. Ang astig nung natin, nung swing nung discussion. Hindi, free flow nga. Free flow nga. Free flow Ganun talaga. discussion. Pag free Nakapagtaka flow. nga yung pagdating sa knowledge ng economics, pag tumataas yung kahit yung father ko kasi Simon natutuwa siya na 59 pesos na yung dollar kasi dollar yung sahod. Wait, Inquirer ba yung nag-post nun? The peso is weak not because the peso is weak, but the dollar is strong. Tangkang po.
Hindi, si ano yun? Si Sandro yun. Hindi! Si Sandro ba yun? Si Sandro O yun. basta sa Inquirer, putang ina, pakatanga. Parang the Philippines is poor, not because the Philippines is poor, but our neighbors are rich. Di ba, ganun ka walang kwentang analogy. Okay lang, ina nyo, ano nangyari sa bansa natin? Goodbye logic ang puta. Pero Hayop. bakit ginagawa it's about optics? Kailangan mo talaga i-spin yan. Tsaka, palating sa mga manggagawa, tsaka mahihirap, parang it makes sense, di ba? Hindi naman mahina ang peso, malakas na talaga yung dolyar. Pero, hindi nila masyado tiniting critically kung ano ba talaga yung issue effect nun. Lahat, di ba? Halimbawa, halos lahat ng materials natin dito, goods, commodities, imported. O, kaya kapag mas mataas ang dollar, mas mahal nating binibili yung mga bagay-bagay na yun. Therefore, mas mataas yung presyo dito sa local market. Yun ang isa sa pinakamadaling paano explain pag mahina ang piso. Ibig sabihin, walang kwenta yung ekonomiya natin. Walang bibili sa atin. Weak shit. Hindi sa walang bumibili. Hindi natin kaya makipagsabayan sa international trade. So, it reflects how poor our economy is organized. Kaya kalokohan din yung free market eh. Yan na, punta tayo sa free Yan yung market. gusto natin. Sige. Putang ina, magagalit sa'yo yung mga ekonomista ng UP School of Economics. Hindi. Recently kasi, yung anong libro nga ba yun? Dapat ka sa Ay, may recently yung parang mga Nobel laureates in economics, parang gumawa sila ng isang libro kung bakit nga ba patuloy pa rin yung kahirapan. And pinaka-point ng study nila is, hindi wala namang problema sa capitalism. Ang problema is, meron tayong crooked version ng capitalism na hindi talaga fair yung trades ng mga bansa. Syempre, babalik tayo dyan sa issue ng exploitation, mga colonized states na sobrang hirap talaga. Sino nga ba yung nagkaroon ng speech noon parang hindi naman poor ang mga mga Asian countries. The Asian countries are not poor. They are overexploited. Si Parenti. Si Parenti. Kasi Michael Parenti. Kasi kung iisipin naman natin, in-expect nila tayo makipagsabayan sa mga global superpowers, di pa nga tayo nakaka-recover sa hundreds of years na exploitation at colonization nila. So parang very unfair. Parang siya magiging free market trading kung in the first place naman, parang nakipagkompetensya kasi isang bata habang yung mga adults na. Kasi tulad sa atin sa Pilipinas, ilang taon tayo sa Kastila? 300 years. 333, bagsak kasi. Nag-ano pa tayo? 3 years pa tayo ng British. Ay, may British pala dito. 1800s, nag-British. Mga Briton 3 years, umalis. Kasi may transition pa yun. German, dumating ba mga German sa Wala, atin? hindi. Yung mga British, nakatatlong taon sila, nakita sila, ay puta ka ng mga Pilipino. Alis na ako dito. Anak kwenta. Sabi siguro. 3 years. Sa gitna ng Spanish, parang 1870s. Parang gano'n. May mga Briton. Tapos binalik ulit tayo sa Spanish. Tapos binili tayo ng mga Amerikano. Binili tayo, $20 million, di ba? Binenta tayo. Binenta. Ng mga kapwa natin Pilipino. Ng Spain. Kasi sa Treaty of Paris nga. Kasi nga patalo na ang... Talo na sa World War I, nasa kabilang side ang Spain. So, walang choice si Spain kundi ibenta yung mga colonies niya. Kasama sa binenta, Guam. So Okay, yung Guam dapat part ng Pilipinas, parang gano'n. So, $20 million tayo binenta ng Spain sa US. Kailangan natin mag-review uli ng Kasi natin. Kasi tsaka Araling Panlipunan 1. Then after after ng Spanish, American, tapos American naging Japanese occupation pa tayo ng American World War colony II. tayo Pero saglit lang ata yung Japanese So dahil World War II lang. Kaya ayun, mahirap ang Pilipinas, hindi dahil mahirap tayo. Itong panahon ng Kastila, biruin mo, ang daming tao, pati natural resources, papunta lahat sa Europe, papunta sa Spain. So, yung sa kanila, yung Spain, yun ang yumaman talaga dahil sa trabaho ng Pilipino, resources ng Pinilit Pilipino. tayo mag-produce ng certain crops sa Pilipinas. Paano Pinilit para yun ang isusupply sa... Sugar ang isa. Sugar. Tubo. Yun ang isusupply sa Europe. Kaya diba yung galleon trade? Okay. So, yung certain crops pinoproduce sa Pilipinas, then dadalhin yun sa European countries for trade. Yun yung mga asyenda. Kaya maraming asyenda ng tubo dito sa Pilipinas. Dalawa ang sobrang mahal kasi ng asukal. May napanood akong video nito parang sa Vox ata. Yung isa is parang Cuba. Cuba at saka yung Trinidad and Tobago, yung mga magkakatabi doon sa Caribbean. Tapos Pilipinas. Utang inang mga colonizer yan. Sila kumita doon, syempre. Sila, naka-ahead na sila. Tapos ngayon, parang ibabalik ko lang doon sa topic natin. Ngayon, i-expect nila na
na makasabay yung Pilipinas na kung saan ilang daang taon, mas mahaba pa yung panahon, ito, i-visualize nyo lang, mas mahaba pa yung panahon mula nung na-colonize tayo ng Spain hanggang sa umalis sila, hanggang doon sa na-colonize tayo, binenta tayo sa Amerikano hanggang present time. Oo nga. Oo nga. Diba? Well, paano ka makaka-recover? Wala pa, napaka-ikli pa lang nung panahon na Dapat magbayad pala yung mga Espanyol na yun. Reparations pa yun. Reparations yung reparations na tinatawag. Kaso di nila admit yun eh. No. Dapat nga daw magpasalamat tayo. May grupo na ganyan eh. Sa Facebook. Mga Hispanista. Yung mga Hispanista. Hispanista. Hispanista ba yun? Hispanista kasi alam ko eh. Basta yung pro-Spain. Basta pasta. Ganun. Pro-Spain May ganun? May ganun. Magpasalamat daw tayo sa Spain kasi dinala ng... Punta na saan kayo Ano yan? nagkiklik sa Facebook pati nakikita yung mga Ano yan? Dahil sa mga circles na ng mga historians ng Pilipinas na mayroong mga ganyang klase mga kuno historians na nag-aral ng history na parang kakabasa ata nila nung mga Spanish history books dito sa Pilipinas bilang Dinala daw sila dito dun. yung education. Sila doon parang nagmulat sa atin ganyan. Gago, tapos pag nagmi-meeting sila, puro Espanyol sila, ¿Cómo estás? Come on. Si. Mi último adios. Ako alam natin. Pagpalis. Puta, ito mga ulo ng puta. Parang lumalabas nga doon, tama yun, minulat daw tayo ng mga Espanyol. Sila Yung nagpaaral mga sa barbaro. atin. Bago pa, Sila nga doon ang pangalan sa Pilipinas eh. bago pa dumating mga Espanyol, may thriving ang sibilisasyon dito sa Southeast Asia. Hindi lang Pilipinas ha. Pero would you say ba na kung hindi tayo na-colonize, magiging ganito hindi tayo magiging ganito ka-develop? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung... Wala naman kaming bolang kristal. Wala kaming bolang. Kasi since sa mga parang isa sa mga discussions na What is... may factor ang colonization kung bakit nag-thrive. Kahit sabihin natin overexploited tayo, nag-thrive yung culture natin at civilization. What is true, according to studies and articles, yung mga taga-Europe, yung mga taga-Europe nagpupukpukan pa sa ulo, ang mga Asiatic societies, nagta-thrive na. Sobrang advanced na yung natin, yung societies natin dito sa Asia, including itong Asia Pacific region. Kasi may papel na dito, may system na paano magsulat, mag-print. Sa Asia yun eh. Na-invento na yung gunpowder. Dito sa China. Chinese Tapos invasion dito sa Southeast Asian region, Asia Pacific, trading talaga. Thriving ang trade natin eh. Samantalang ang European countries at that time, pukpukan pa sa ulo. Mga barbaro pa Mga sila. huhu-haha pa yun eh. Yung mga Pwede ba Pwede na kasi barbaro, ba't ba kailangan yun. Legit nga ganun pa sila. What do you mean ba? Parang barbaro ba? Like wala? As in Mas advanced yung civilization backward ng pa Asia sila. kaysa Backward pa sa sila. Europe ng panahon na yun. Backward pa yun. Hindi, Kaya, paano pukpukan na yun ba yung mga panahon ng medieval na Mga Vikings, before ganyan. medieval pa, mga nasa kuweba pa yung mga tao dun. Tignan mo yung history nila. And Kaya si Marco Polo, umikot na mangha siya sa Asia talaga. Pero at the time na kay Marco Silk Polo, Road. may civilization na rin sila. Kaya nagugulan na ako sa time na yun. Nagulat siya na sobrang advanced na civilization na Asia. Pero syempre, hindi lang tayo violent di ba? Pukpukan yung mga huhuha people. Mga Mongols, yun, yun. Oo. Sa Europe talaga ang nun. Ang daming pinatay na yan Genghis Khan eh. Siya ngayon pababa ng nun. Lumamig yung Lumamig planeta yung natin. planeta sa dami ng Ganun pinatay. ka-advance ang Ang dami rin niyang anak. Siya pinakamaraming anak sa baka history. dito may kamag-anak tayo. Ano ata yung kamag-anak ni 100,000 daw, baka may direct descendants kay Genghis Kasi Khan. they pillaged, they burned, and they raped women along their path. Ang punto lang naman dyan, yung mga European thinkers, tsaka mga scholars, they think highly of themselves. Medyo oriental kasi ako eh. Ayoko nang may bias talaga ako against Puti. Western Puti, powers Western that may be. Western powers that be. Yan. Dito ko sa oriental, sa Asia. So doon ka talaga papasok sa sa Asian societies natin na very collective yung culture talaga. Kasi basahin mo Very India. Tignan mo India. Ngayon, di ba, pag sinabing India, pag sinabing India, ano unang papasok sa isip mo? Good morning. Mekus. Parang Di ba Di ba madumi? Kahit nga si Mr. ano ba yun? Mr. Nobody ba yun? Siya na mismo nagsasabi. Mga Indian, ang dumi talaga sa India. Mga 80 to 90% Kaya madumi. dami niyang death threat sa mga Indianong kalahin. Madumi talaga. Meron niyang naglalaro sa YouTube, di ba? Exploring India until it's dirty. Tapos,
unang lapag niya, yung sa Google Maps, unang lapag niya, madumi agad. So, tapos na yung laro. Ganon, di ba? Yun ang naiisip natin. Kasi bias yung thinking ng marami. Even us, apektado tayo doon sa ganon ang naging itsura ng India ngayon. Pero balik ka, 3,000, 4,000, 5,000 years ago. One of the oldest civilizations ang India. So, one of the most advanced din yan during that time. Ang daming na-invento ng mga Indians eh. Ba't ka natatawa? During that time. Tapos, dumating ang mga Briton, mga British. Di parang yung sa Avatar lang, yung parang The Fire Nation. Di ba? Pagdating ng mga Briton, they pillaged India. Kaya galit na galit yung mga, si Vijay Prashad ba yun? Hindi ko kalala. Yung isa sa mga Marxist, mga progressive left thinkers, sabi ni Vijay Prashad, ang lakas ng loob nyo na i-judge ang India dahil sa kanyang backwardness. Sa mga pinillage ng Dutch East Indies Company yan, ang napakatagal. Diba? Mga Briton, mga Dutch. Mga Dutch, grabe. May magandang libro dyan kay James Scott, yung Against the Grain. Hindi ko pa nabasa. Yan, yung parang anthropologist ata yan si James Scott na inaano niya, di-debunk niya, marami siyang di-debunk ng mga Eurocentric na mga na mga notion sa Asian May Philippines pa nga doon, yung mga highlands na etc. Pero ang tingin ko wala naman sigurong tao na in his right mind na magsasabi na yung colonization talaga maganda. Ito, kalokohan yung mga yun. Di ba, ang dami nga ngayon lalo sa academia, yung tinatawag decolonization studies. Actually, may version ako dyan. Pag sa Pilipino, sa West kasi decolonization, di ba? Dito sa atin, decolonialisasyon dapat. Ayun, deconyo. Kasi daming konyo dito. Ito, mga nandito mga production team natin. Si Direk, medyo konyo yan si Direk Hindi po. Pag may nakakausap ako ngayon, di ba, may ganun sa sentence nila, imposibleng hindi mawala yung like. Yung parang like. Ganun na, puta. Pana. Parang like. Parang like. Puta. Parang na nga, like pa. Dapat talaga, iwaksi ang lahat ng bahid. Naging Hindi. Wrong. Pero inevitable na yun kasi talagang colonized state na tayo sa ganyan. Pero magandang example Pati yung mind na colonize magandang example, pero para sa akin magandang example ng isang colonized language siya, yung Chabacano. Di ba parang crooked Spanish siya. Tapos parang naging distinct language siya sa Pilipinas. Crooked Spanish. Crooked Spanish naman talaga yung Chabacano. Inubasyon siya ng mga taga-Zamboanga at Cavite. Times from na hindi sila marunong mag-Spanish, nalawa nila ng Tagalog. So, crooked Spanish. Pero speaking of parang Carabao English, decolonialisasyon, yun sa New Zealand, nangyayari ngayon sa New Zealand. Diba? Isa sa maganda rin yun Nakakaiyak nga yung speeches dun Ganon din yun yung naghaka na taga-parliament. Tapos tapos binabanatan sa online yun. Sabi ayaw daw ng mga Maori. Yung Maori kasi yung indigenous people ng New Zealand Tapos meron silang treaty. Ang New Zealand kasi yan, share ko may mabilisan tayo na history. Yung mga Maori kasi sa New Zealand, hindi talaga sila technically nagpasakop under the crown ng Great Britain. Basically, parang nag-consent lang sila, napapaloob sila doon sa Commonwealth, yung realm ng Great Britain. Pero hindi nila sinabi na magpapasakop sa inyo. Ngayon, pinag-aawayan nila doon sa treaty yung interpretation. Kasi yung Maori language, wala siyang English equivalent. Ngayon, itong mga gagong mga Briton, translate na parang pumapayag ang Maori people na magpasakop. Yung term magpasakop to be conquered by the crown. O yan ang pinag-uusapan ngayon sa New Zealand Parliament. Pero marami nagsusupport kasi dyan kasi ang pinakapunto ng pag-interpretation na yun is para yung mga Maori rights hindi lang nakapaloob sa kanila bagkus makuha rin ng mga parang mga tumira na doon na matagal na yung parang mga naturalized na New Zealanders ba daw sa kanila. Ang sinasabi mga Kiwis. Ang sinasabi ng mga Maori people before the Brits, before yung mga colonizers, mga settlers pumunta sa New Zealand, who was there? Mga Maori people. So sinasabi nila, unconquered kami. Parang mga kapatid lang natin sa Mindanao tsaka sa Cordillera. Unconquered sila. Yun yung pride nila. We are unconquered. We did not allow the crown to conquer us. But we gave consent to the crown. Yun ang binabanggit dun sa speech nung Te Pati Maori, yung Maori Party. Kaya naghaka sila dun. Kaya very powerful yun pag may ganung back
pagkaintindi sa background kung ba't naghaka. Pero yung member of the parliament na babae, one of the youngest na Siya member of, nagsimula eh. tapos sila, very minority sa loob ng 3% or Parliament. 8% lang ata sila. 6 lang sila. Hindi sila 6%. 6 lang sila na alam ko na member of the parliament sa New Zealand parliament. Alam nila matatalo sila. So gusto pa nila ipagpatuloy yung debate, etc. interpellation. Kaso yung Speaker of the House ng New Zealand nag-call for party vote na. Kaya naghaka na yun. Naiyak ako dun eh. Ganun. Kasi noong nakaraan. Iyakin ka pala. Oo nga eh. Basta struggle talaga, naiyak ako. Speaking of, yun ang dapat na panghugutan natin. Sa Pilipinas, walang ganyan eh, no? Gino-glorify pa. Hindi, may wala tayong ganong klaseng parang sense of nationalism sa atin dito sa Pilipinas. Although, syempre, dahil archipelagic tayo, iba-iba kultura natin eh. Kaya, ayun, pinabasa mo sa akin libro, Imagine Communities. Parang in-apply sa isang libro ko nabasa sa sociology. Hindi ba required reading yun sa sociology? Hindi sa amin required talaga? reading. Pero natuwa ako doon, tapos binasa ko yung isang libro ni Randy David na ang problema sa nationalism ng Pilipinas ay hindi dahil sa hindi natin alam kung ano tayo, bagkus hindi natin alam kung ano ba talaga tayo sa mga darating panahon. Kasi iba-iba talaga cultural natin eh. For example, iba yung cultural perspective ng mga Bisaya, ng mga Tagalog, ng mga Kapampangan. Ng Mindanao. Kaya mahirap siyang emerge to be a one Filipino identity. Kasi for example, pag sinabi mong Pilipino, anong lumalabas sa isip mo? Parang hospitable, mga ganyan. Pero wala talaga siyang specific cultural context eh. Kung ano yung peging Pilipino talaga. Sa akin, mahirap naman talaga kasi ipilit. That's the folly of nationalism. Anti-nationalist ako. Ako para sa akin kasi, doon nga sa Imagine Communities nga na libro. Ganda nun, ganda nun. Diba? Yung nationalism kasi, it's trying to merge different cultures, different people into one single identity. Parang lulusawin mo yung mga identities and culture ng mga... lalo sa Pilipinas na sobrang daming cultures and language parang nasa 100 o 300, ganon. Yung pati yung mga lumas, mga katutubo. Dami. So, ang hirap talaga niya emerge into one identity. Kasi para sa akin, ang posisyon ko dyan, lalo na sa panahon ngayon, hindi dapat yung national identity ang nangunguna. Yung interest dapat bilang class. Kasi kunwari, tayo, ang natin, syempre, pro-worker tayo, di ba? For example, kapag kasi ang basis mo, nationalism, maraming mga analysis tingin ko ang pagka lumaki o pinalawak mo, magiging mali na yung analysis. Okay yung nationalism in the short run eh. Pagka sa internal lang na usapin, ganun. Pero kudari, usapin West Philippine Sea, i-apply mo nationalism doon. Diba? Anong magiging... Nambabanat ka na naman. Pag in-apply mo yung nationalism sa West Philippine Sea, ang magiging posisyon natin, gera. Diba? Kasi atin yan. Marami pero sinasabi ko malagi, yung manggagawang Pilipino ay mas marami pa na kaparehong interest kaysa sa mas marami pa tayong interest na magkapareho sa manggagawang Chinese kaysa sa kapitalistang Pilipino. Diba? Kay Razon. Sila may interest din sa West Philippines eh. Kasi gusto nila i-extract yung oil dyan. Tama. Gusto nila i-exploit yung natural resources dyan. Tapos gagamitin lang nila kunwaring dahilan. Yung mga mangingisda natin, hindi makapangisda. Ilan lang yun eh. Diba? Yung mangingisda ng Pilipino, mas maraming interest, mas maraming kaparehong interest doon sa mga mangingisda ng China na maliliit. Diba? So again, nationalism is useful. Tingin ko in the short run. Pero in the long run, at saka pag in-expand mo na siya, lalo na geopolitics, it does not work. So sa tingin nyo, di pwede mag-coexist yung nationalism and yung parang class consciousness when it comes sa mga issues? Ako tingin ko, yan siya. At a certain point, okay siya sa simula. Again, okay siya sa simula. At a certain point, the logic breaks down. Sasagka na siya lalong-lalo sa internationalism, on how you solve international problems. Ano ba soul ng nationalism? Parang pagkaintindi mo, single identity ng isang bansa. On how they view themselves. Yan, may problema na agad yun eh. Ang pinaka-extreme version nga ng nationalism natin, di ba yung Third Reich ni Hitler? Yun yung extreme version ng nationalism. Ang sabi nga ng ibang analyst is, ang pagpatuloy ang isang bansa sa nationalism, laging fascist ang tendencies niyan. Wala nang iba. Kasi yung racial lines nga. Yun nga, yung racial lines. No. Ours is a pure race. And superiority ng superiority ng Ours is a pure bloodline.
May ganun ba? Yung Aryan race, mga ganyan. Merong ganyan dito sa Pilipinas. Marami, oo. Yung ano, Filipinazis. parang Philippinism ba yun? Ang Nakarinig ako naka-attend ako ng isang ano nun, parang orientation. Tumagal lang ata ako 5 minutes. Isa sa mga Yung sinasabi, Maharlika race. Sabi nila, ang sa gago seryoso, weird. Tangina, hindi ko kinaya pare. Hindi, pero may ano yan. May tawag dito. May mga sa Facebook forum yan. May mga Meron. Facebook group yung Alam mo mga... nga, sa mga page ko, yung mga ganyan, kasi meron ako kinriticize na nag-cosplay na si Hitler. Tapos maraming parang mga teenagers pa, yung mga gano'n. Siyempre parang Oo. proto-radicalization sila sa ganyan. So sinasabi ko sa kanila sa comment section, pag si Hitler nandito, una kang lalagay sa sa gas chamber. ayaw ko banggitin yung term, una kang papatayin. Hindi, kasi ang sasabi ko, Matindi. gusto mo ng superior race ng mga Pilipino, dito pa ka lang sa Pilipinas, magkakagulo-gulo na tayo, may away pa yung mga Tagalog, mga... Yan ang logical conclusion ng nationalism. Di ba? Kasi nga, race mo eh. Yung racial lines. Although, ano yan, magandang i-expound pa natin later on. Yung nationalism. Kasi sa Europe and even US, ano yan, napakalaking question yan eh. Kaya nga lala ng Yung question on the immigration. immigrants. Ito, share ko lang Ang issue, malala talaga yung issue ng immigration sa mga Pero at the certain point, fault rin naman nila yun eh. Fault nga nila. Kaya yung mga immigrants hindi makapagsig sa mga bansa kasi na-ravage yan ng mga colonizing states eh. Tama. 'Di ba? Kaya pumupunta ito, kaya it's their fault din. Kaya nakakapagtaka nga na gusto nila paalisin yung mga immigrants o illegal immigrants doon. Even it's their fault in the first place. Yan yung hindi nakaka-capture ng mga progressive sa ibang bansa, Europe and US alike. Immigration is not an issue. It's Parang a product of the tawag system. dito, hindi nila napapaliwanag yan na hindi natin kalaban yung mga immigrants. Kasi Hindi ba? Hindi nila na-explain? hindi na-explain eh. Hindi nila explain talaga? naman. Kasi yun yung rason bakit thriving ang mga right-wing parties, right-wing groups. Germany, 'di ba? Yung Alternative for Germany, yung Alternative for Deutschland, yun yung AfD. Pero mo nanalo yun. Hindi mananalo. Pero nakakuha siya ng Nakakuha seats. significant number sa German parliament. Magkakaano na sila eh, NGO. Ayun, may NGO, yung tawag ng Stiftung. May foundation sila. Sa US, Trump. Immigration rin yun. Issue. Sa, ewan ko yung Italy. Pero Italy, alam ko, right-wing rin Right-wing, yun. Right-wing government Right-wing din government. Immigration rin. Immigration problem din. Nag-capitalize sila doon sa problema na the immigrants are taking our jobs. Trump is Diba? yung Trumpist logic. Neocon. The immigrants are taking our jobs, our houses, our social services, etc. etc. So na-capture na-capture ngayon ng mga kagaya ni Trump yung ganong question na hindi na-explain maayos na hindi naman mga immigrants yung kalaban natin. Kasi hindi fundamentally nasasagot bakit kaya maraming mga immigrants pumupunta sa Europe, sa US. Kasi tama yung binanggit mo na mga bansang to, US and European countries, ravaged our countries and therefore, you left the people with no choice but to flee their countries and go to other countries. So kaya pero on the other hand, yung mga economists ng West, they won't survive without the immigrants. Exactly. Based sa statistics na nabasa ko recently is 20 billion worth of taxes ang binabayad ng mga illegal Not immigrants. just that, Hindi yung taxes. dirty jobs na pupunta sa immigrants. Servers, yung mga sa Garbage, basura. o Puro sanitation. immigrants. Ayaw ng mga puti yung trabaho na yan eh. Immigrants fill in the place. Wasak tanggalin mo lahat ng immigrants sa Europe, sa US, wasak ekonomiya Wala nila. maglalaba, walang maglilinis ng Nurses pa kalye, walang magluluto. Wala lahat. The reason why European people, mga nasa upper strata ng lipunan, European and Westerners can live in their everyday lives as normal as it may seem is because yung sakripisyo ng mga immigrants. Exploitation. Yun talaga Pero yun. ito, question ko sa inyong dalawa. Imagine Philippines na may maraming immigrants. Kunyari successful na bansa tayo. Sabihin natin isa tayong global superpower. At maraming immigrants na pumapasok dito. Sa tingin nyo ba hindi tayo magkakaroon ng ganong klaseng tendency na paalisin yung mga immigrants? It's already happening. Maraming immigrants ngayon. Hindi siya Hindi, I mean to hypothetical. the same extent sa European countries. Daming mga... Hindi, Di ba may xenophobia nga ngayon, di ba? Oo. Dami ngayon mga construction workers na Chinese. Ang dami, mga pogo workers, Chinese na at yan ay pinoprotesta ng mga ng mga Pilipino. Filipino workers. So tama si Elijah, hindi siya hypothetical. Yun ang nangyayari, and it's not just because it's the Philippines. It's a global phenomenon talaga. Yung rise ng ganyang klaseng pag-iisip. Dito nga dami ng mga rightist na groups eh. Pero parang di ba? Parang ngayon na-realize ko na parang isang factor pala ng nationalism is yung magkaroon talaga ng mga
other groups dito na pumapasok. Kaya for example, sabihin natin yung anti-Chinese sentiments. Napakalakas niya. Napakalakas yung parang lumalabas yung pagiging nationalistic ng mga Lumakas Pilipino palalo sa mga yan Chinese because of the Alice Gu. issue. Alice Gu scandal. Ang ganda nga nung isang article na nabasa ko dyan, hindi ko naman dinedefend sa Alice Guo, pero parang yung atake kay Alice Guo, hindi lang dahil sa siyang kriminal o gumawa ng krimen. Bagko sinataka na siya sa pagiging Chinese niya. And ang tanong nga, tama ba yung pagkakaroon ng ganyang klaseng criticism sa isang tao? O focus na lang ba talaga tayo sa kanyang nationality or ethnicity? Kasi misplaced nationalism yan eh. Misplaced. Kasi pag nationalism, it's us versus them lagi. At yung us, tayo mga Pilipino, hindi naman pare-pareho interest din natin. Iba interest ko kay Manny Villar. Sure ako. Kay Ricky Razon. Kay sa mga C ng SM. Iba interest nila sa interest sigurado ng mga empleyado nila. Diba? So misplace eh. Kapag ka nag-ultra-nationalist ka, it will always produce Sasabihin sa atin yan is, sinusuko nyo pala West Philippine Sea, ganyan. Mali. Iba nga yung pagiging patriotic sa pagiging Hindi, nationalist. ang sagot ko lang dyan, yung tama, assert natin yung soberanya natin in the context na hayaan at malayang makapangisda yung mga mangingisda. ng lahat. Ng Hindi lahat, lang Pilipino. Hayaan makapagtrabaho ang mga manggagawa. Ng anumang lahi sila. Freedom to live and freedom to have their livelihoods. Yun ang meaning ko ng soberanya. So you're Hindi international commons. Yun, tama. Hindi yung tawag dito, amin lang yan. Kaya nga sinasabi ko sa mga, eto napaka-unpopular nito kasi naimbitahan ako sa ilang mga forum. Tinatanong sa akin, ano pong stance nyo sa ano? Ano pong stance nyo sa West Philippine Sea? Tsaka sa mga nangyayari na ganyan. Sinasabi ko sa kanila, pag pumunta ka ng West Philippine Sea, wala kang makikitang linya doon. Mga linya-linya. Wala doon. Imaginary lahat yan. Arbitrarily dinefine yan. Dinefine ng mga Pilipino, dinefine ng mga Chinese, dinefine ng Malaysia, dinefine ng iba't ibang mga bansa. Arbitrarily dinefine yan eh. Pero going back 300 years ago, 400, 500, even 1,000 years ago, hindi naman natin issue yan eh. Issue ba natin yan? Hindi natin issue yan. We can freely navigate. We can freely do our things. Pero ngayon, tamo, nagpapatayan tayo because of our arbitrary definitions of amin yan. Amin to. Mga imaginary lines sa mapa. Magpapatayan tayo because of imaginary lines. Yung sinasabi ko dyan, yun yung global commons na tinatawag. Simple lang intindihan ng global commons eh. The air, the sea, the ocean, the waters, and the waters sa ilalim nun, kalupaan sa ilalim nun, sa kailaliman, wala nagmamayara. Pero in the present context, parang kunyari, i-apply natin yung global commons, considering na iba nga yung capacity ng bawat bansa, hindi ba would it be unfair if kunyari, ngayon sa free market trading na ganyan, unfair wala tayong capacity kumuha ng kasing rami ng isda ng mga ng China for example, hindi ba't mas magiging mahirap sa atin yun na makipag-compete sa ganong klaseng scale ng pagkuha ng resources? Ito mali doon sa premise mo na umpisa-umpisa. You're thinking like a state. Thinking diba? like a state. You're thinking like a state. Kasi competition agad ang una mo tapos capacity ng bawat Attorney, it's rather existing na rin kasi ngayon. Kumbaga, tinitignan ko lang yung realistic conditions ngayon na kung apply natin yung global commons, kung di naman participate ng buong mundo sa ganyang klaseng magkakaroon talaga ng unfair extraction ng mga resources ng ganyan. Ugatin mo ngayon, bakit may ganong extraction ng resources? Yung Sino yung nag-extract na yun? Diba? Sino yung nag-extract ng sobrang dami na manggagawa ba o mga isda? Manggagawa mga isda? O yung mga kapitalista? Kapitalista. Diba? Kapitalista. So again, it boils down kung sino nga ba sino ang may access sa mga areas na yan. Diba? Tao ba o yung mga negosyo na malalaki? Diba? Kasi yun nga ang you're thinking like a state kasi iniisip mo magkakakompetensya ang Pilipinas, ang Vietnam, ang China, etc. When ang interest lang ng mga tao na Vietnamese, Chinese at Pilipino ay makapangisda doon at mapakinabangan yon. Hindi for profit. Diba? Kung for profit, magko-competition talaga yan. And doon papasok na yung kaisipan mong ganon. Pero kung for subsistence yan, and for interest sobra. Sobra. Ano yun? Sabi, may napakinggan ako, isang kaibigan natin na negosyante. Hindi ko papangalanan. Pero sabi niya, we can produce our food, yung local food natin. may bumubulong na production na. Baka marinig yun sa mataas ang production natin locally. So kung yung kung para mabuhay lang tayo, enough ang resources. Pero fundamentally, dun sa sinasabi mo na, paano pag sabi ni Isa yung nakaraan, 80% na yung capacity natin. Sa rice. Yung mga, fish products. Kaya natin i-produce yan eh.
In fact, kaya nga natin maging exporter niyan eh. Pero another topic 'yon. Problem, doon sa sinasabi mo, paano tayo makikipagsabayan sa US, sa China, tsaka sa iba pa na mga bansa. Kasi endless pursuit ng profit yun eh. Kuha lang ng kuha eh. Walang katapusan, walang tamo nasa high seas na nga, 'di ba? Kasi pag pumunta ka diyan sa simple lang na dagat, halos wala ka na makuha eh. Kaya pumupunta na yung malalaking mga ships doon sa high seas. Atlantic. Pag pumunta sila doon, same lang na nakukuha nila na output ng mga fish and marine resources. Akala ko yung Kumpara before. So, ibig sabihin, may problema fundamentally doon sa framework. Bakit kaya endless na nangingisda itong mga For kumpanya? profit. Naalala ko lang yung sinabi mo rin sa akin dati na pag nanguhuli naman yung ng isda, wala namang nationality yung isda. Hindi mo tatanungin. Hindi naman So, Chinese. pagkahuli mo, Ay, Chinese ba? Chinese to. Tapon yan. No. Ito, Pinoy to. That's the problem. Kaya, yan yung sa global commons. Ako, kaya pinupush ko global commons eh. I-adapt yan in Code of Conduct kasi yan Code of Conduct. Nasa UNCLOS actually yan. Nasa UNCLOS ba yun? May section sa UNCLOS, sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Na pwedeng mag-declare ng international commons. Ayun. Naalala ko lang yung parang issue sa common good yung sa nabasa niyo ba yung Tragedy of the Commons? Yan yung mga di ba? Yan yung parang dinidescribe mo yung pag mayroong isang certain public good, di siya mag-benefit talaga sa lahat. Oo. Kasi kung kukuha yung mga tao dyan, masisira talaga yung environment natin. Pero ang sagot nga dyan, may isang libro yung parang sinagot yun eh. Kaya mahalaga yung regulation pagdating sa ganyang klaseng system na mayroong common good. Magagalit sa'yo talaga mga UPSE sa atin eh. Regulation. Narinig na regulation. Ako tingin ko, mauubos yun if it's for profit. Hindi. Pero if it's only for use, walang sasapat eh. Kapag sa atin. If it's for use, tingin ko, may study nga na ang pagkain sa buong mundo, it is UN ata eh, 150% ng consumption natin napuproduce ngayon. 50% daw natatapon. Okay, tams. So, it's a matter of, it's not a question of production, it's a question of distribution. It's economics. Magandang diba? example mo din yung sa post-scarcity, yung topic natin dati. Kasi ang economics, tapos ako ng economics, fundamentally, nakatuntong yung program ko answering the question of scarcity. What to produce, how to produce, yung distribution ng production. Kasi kapag nawala yun, yung problema ng scarcity, the entire program of economics and discipline of economics, masisira. Wala, crumbles. It crumbles. So yan ngayon ang framework ng discipline ko sa economics. Ako naniniwala kasi ako sa post-scarcity. Ang ibig ko sabihin doon, sapat ang resources na paghati-hatian ng buong mankind. We have reached that point wherein we can produce all of our needs. From food, clothing, shelter, yung basic needs natin. We can produce that 100 times over since the first industrial revolution. Tapos ngayon, advent pa ng artificial intelligence. Tapos yung robots, di ba? Sobrang efficient na ng production natin. So it's not a question of production, but a question of distribution and accessibility. Kaya the greatest irony of the capitalist economic system globally, we can produce everything, the basic needs, pero half of the population starving. Nagugutom, walang tirahan, namamatay dahil walang access sa social services. Sa classical economics kasi, correct me if I'm wrong, ang mechanism to distribute yung lahat ng nagagawa ng lipunan, money. So para ma-distribute daw equally do sa mga nagtatrabaho na nagpo-produce yung goods na na-produce nila, money daw. Pero syempre medyo malalim na usapan niya kung bakit yan tingin natin inefficient. At kita mo naman kung evidence lang ang titingnan mo, yung system ng money as a distribution system, it does not work. Dahil karamihan, lahat ng bansa to, hindi lang Pilipinas, karamihan ng tao lugmok sa kahirapan. Paano mo masasabing efficient way to distribute resources yun? Laissez-faire. Laissez-faire economics. Free market. Let the market dictate daw. The invisible hand. At marami na, syempre, ng mga economists at saka theorists na binasag yan. Mayroong mga iba cybernetics na distribution. Ang isa sa sikat dyan, si Keynesian nga, role of government. Binasag niya kasi yung classical John Maynard Keynes. Sabi kasi 'di ba, market, let the market dictate. Puta dumating yung ilang mga problema sa buong mundo, global.
global na financial crashes, world war. So Paulit-ulit. paulit-ulit. Binanggit niya diyan yung role ng government. Government. So, yun yung Keynesian. Isa sa aspect ng Keynesian economics yan. Later natin. Sa regulation. Regulation. Kaya later natin pag-usapan. May economic. Matulat tayo ng mga concept. May babato pa ka dapat ng concept. May bago ngayon, yung modern monetary theory. Ano naman MMT. yun? Sino naman yun? Dapat ikaw magsabi Oo, sa akin. hindi ko nga alam. Hindi ko kabisado yung MMT. Sa MMT, yun daw lahat daw ng gobyerno pwede mag-produce ng Pera. fiat money. Na. Tapos it could satisfy the needs. Tapos basta may mga Puta, bagsak kasi. mechanism Hindi na ako ano bagsak. Pasangawa ako sa monetary economics. Kaya pala di ba ano yun eh. Hindi ko, yan, nung third, fourth year, specialization kasi sa course namin. May monetary economics, economic statistics, mathematical economics. Yung buong branch na yan, nung economics. Diyan ka tumagal, no? Tumagal ako dyan kasi hindi ko talaga Favorite subject. Hindi ko favorite subject. Ang minahal ko, public economics, development economics. Doon ako napunta. Hindi ko naman magagamit yung may libro pa kasi nasa problem tayo ng distribution ng resources na. Kalimutan ko yung title ng libro. Basta United States of Walmart ata yung title. United States of Hindi, Walmart. kasi ang ano niya, ang theory niya, sabi niya, nandyan na daw yung mekanismo para daw equitably ma-distribute lahat ng resources. At ano yon? Yun daw mga algorithms ni Walmart, ni Facebook, ni Amazon. Oo nga, data, Kasi big data. yun, the problem of economics kasi, doon sa distribution daw, ay paano malalaman sino may kailangan ng certain bagay? Sino kailangan ng corn? Sino may kailangan ng damit? Etc. Yun daw algorithms ng mga Amazon, Facebook, yung mga yan, etc. They could efficiently distribute kasi alam ng Facebook kung ano eh. Mas kung kilala ka pa eh. Mas kilala ka pa ni Facebook May kasi sa'yo predict na eh. nga yung mga bibili mo susunod eh. Oo. So it could be used daw to distribute the resources na nakakreate ng tao. Problema, who control the patent? Diba? Who control the big Hindi, data? gawin mo nga i-public ano mo nga. Yun ang ano. Kumbaga itawag dito tawag ito? Pag-ariin ng lahat. Ng lahat. May term sa law na limutan ko lang eh. May public good. Algorithm pa. So kayang i-distribute lahat ng resources ng kahit walang pera, kahit wala yung sa dati ang solution lalo na for example ng mga socialist states no ng mga panahon ng Russia ng China ang solution nila big government. So the government would allocate the resources sa kung sino nangangailangan. Yun ang kailangan. So ngayon daw hindi na daw kailangan yun. Kasi meron ng mekanismo, meron na tayo na invento na ano. Galing talaga ng kapitalismo nakapag-invento ng ganyan. No? Hindi, kaya bakit ruling system ang capitalism ngayon? Kasi at one point in time, revolutionary rin naman siya. Ba? Nung advent ng kapitalismo from feudalism, inorganize naman ng mga ang production. kapitalista yung production at saka papaano. Assembly line, di ba? Kaya di ba first industrial revolution, pero mo yung na-invento, spinning jenny, tsaka yung steam engine. How much it revolutionized production. Travel. Tapos na-invento na yung mga assembly lines. Talagang revolutionize naman ng mga capitalists. Kaya yan ang dominant economic system natin ngayon. Maganda. Which ako, ang dream ko kasi, diba yan sa social. Dream. Dream yan. Sabi, imagine. John Lennonist ako eh. Lennonist. No, imagine all the people. Yeah. Yung susunod na version, next episode. Nasaan ba ako? Nawala ako Imagine. Lennonist. Ay, nawala tuloy ako. Yung capitalism, di ba? Revolutionary at one point. Ang dream ko yung papalit na system sa capitalism, hindi naman mawawala yung world as we see it now, as we view it now. Pero mag-iiba lang yung framework niya. Yung pag-manage. Yung pag-manage. Na those who need more, gets more. Those who work for more, sila makakakuha. And problema kasi ngayon, napaka-absurd and illogical. So yun lang, napaka-simple lang. Simple lang yung process ng isip ko eh. Hindi ko matanggap na we can produce everything.
yung basic needs natin. Pero maraming hindi makakain. Pero maraming walang tirahan, maraming nagugutom, maraming namamatay dahil hindi nga nila Ang sabi nga, na-meet yung basic needs ang sabi nila. nga nila dyan, tamad daw kasi yung mga yun. Okay. Kahit na tamad pa. May movement nga sa Pilipinas Kahit ngayon natamad lalo pa. sa mga DDS groups na bakit daw binibigay ng ayuda yung mga tamad, Ay, mga oo. tambay. Ang dami nila ngayong ganun. Pero mo tol, kahit patamad sila, given, sabihin na natin, kahit tamad pa sila, yung sistema natin sobrang absurd kasi mas pipiliin, say for example, supermarkets, mas pipiliin nila na itapon yung sobrang storage nila, yung inventory nila. Kahit yung mga Starbucks, mga ganyan, Dunkin' Donuts. Yung mga donuts, mga burger, diba? Tanungin mo yung mga nagtatrabaho sa club, hindi nila Hindi, yung onion natin sa Dunkin' Sa Donuts, Dunkin'. kaya tapon daw. Ang reason daw nila dun ito lang nabanggit ng isang kaibigang trabaho sa mga ganyang klaseng yung mga restaurant. Health reasons. Hindi, Baka, pero ang baka daw may totoo makasuhan ang totoo daw na reason, yan yung sinasabi nila, Mm. officially. Health and Pero ang sanitation. reason daw, kasi kapag pag binigay mo yung pagkain na yon at hindi mo tinapon, lost market daw yun. Hindi mo na mabibentahan yun, di ba? Bukas. Kasi nakakain sila ng Nakakain. pagkain. Parang kalokohan yun, no? Parang Exactly. Kalokohan niya talaga. hindi, kalokohan siya in a sense na hindi mo magugutom next time yung mga tao na yun. Kasi nga, profit oriented eh. Yung nasa utak ng mga nagpapatakbo ng negosyo, paano kumita, hindi pa paano mapakain o mabigyan ng serbisyo yung mga tao. Yun ang main driving force kasi ng capitalism, may profit eh. Ako pa parang in a marketing perspective, mas maganda sa mga businesses ng pagkain na yung mga natitira, ipakain na lang nila kasi it's good for public relations din. May mga ganun May naman mga gumagawa. ganun. Actually, may food actually, banks naman. may mata si Bam Aquino ata yan eh. Hindi ko rin. Yung Na bawal itapon, parang dapat ipamigay o may mga tax breaks ata kapag ka pinamigay mo yung mga Yun nga, incentivize yung mga ganong klaseng businesses. even if not talking national government, the LGUs, pwede sanang i-impose yan eh. For example, Quezon City government. Diyan lang sa may matalino, di ba? Dami na Mag-ano sila ng food bank. food bank. Diba? Pamigay nila yan. Kaso hindi tatanggapin ng mga malalaking ano yan eh. Ng Lugi mga sila malalaking companies. Kasi nga, lost market. Sayang. I mean, kahit sell it at sell it ng mas mababang price, wala namang problema. Nung bata ako, no? Sa church namin, kasi diba tatay ko pastor. Wow, Yes. pastor. Wow, pastor. May Sunday school. Yung malapit na Starbucks doon sa church, every Sunday morning bago sila magbukas, binibigay nila yung sobrang inventory nila, yung mga donut. Halo-halo na yun sa isang lalagyan, isang box. Tapos yun yung ibibigay doon sa Sunday school. Kaya every Sunday school namin, lahat kami na nandun sa Sunday school, may donut. May tig-isang donut. Siyempre hindi pare-parehas at saka hindi naman lahat maayos, bilog pa. Iba, may kagat pa. May iba durog na, may iba. Pero lahat kami masaya. Kasi na-enjoy namin yun. Tapos sobra pa doon sa mga nagsa-Sunday school. So, ang ginagawa ng Sunday school teacher namin, tatawagin niya yung mga bata na batang lansangan. Bibigay ng church namin doon sa yung mga bata. So, kaya posible siya eh. Imagine mo yan at a larger scale. The government doing that, na iniipon tong mga food. Actually, kahit di nga government eh, tingnan mo yung community pantry. community Sabi ko pala, ginawa Diba? mo na yun eh. Ginawa mo na yun eh. Tama. Actually, may nag-message sa YouTube natin. Tapos parang nag-message rin siya sa Patas Manggagawa. Sobrang taga-UP, ano yata siya, LB eh. Sobrang interested siya doon sa community pantry. Na parang paano ba daw nagawa, paano nangyari, baka pwedeng i-discuss mo ngayon yung mga nangyari doon. So, nag-boom na lang bigla yun eh. Siyempre si Patreng, alam natin, yung maginhawa Siya community talaga ang pantry. doon, siya ang pioneer. Kasi ang story nun, di ba, pandemic, lockdown, wala makain yung mga tao, walang ayuda, di dumadating yung ayuda. So, ang ginawa niya, may sobra naman siyang mga Dilata tayo una eh. delata, gulay, itlog, may kariton siya, nilagay niya lang doon. Tapos naglagay siya ng simpleng placard o cardboard, kumuha ayon sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Tapos napicturean, nag-boom. Kasi parang mutual aid. Hindi nga charity. Hell, may ganung tingin yung mga tao nung una. Ay, okay tong concept na to eh. Tapos nag-boom yun. So nung nakita namin dito sa Matyaga. Kasi dyan lang, malapit lang ang maginhawa Malapit eh. lang, isang tawid mo lang. Nakita dito sa Matyaga. Ay, may mga kamote. May mga kamote. Galing sa mga sa magsasaka ng panikitarlak. Kasi ginagawa natin doon, pandemic, marami mga nagtatapon ng agricultural products, diba? Dahil nga may access tayo sa mga trucks ng DA lang pwede makabiyahe nun. Binibili Binibili natin yung mga
sa mga produce ng magsasaka. Tapos pinidistribute sa mga tao, communities, tsaka pati mga community kitchen. So may kamote na natira. Kamote 500 kilos yun eh. So nag-donate kina Patreng. Ikaw nagdala na, di ba? Donate kina Patreng ng parang Nakadala ni Eli, 200 kilos. Hindi, 200 kilos lang yun. 200 kilos Yung dinonate mo kay Patreng. dinonate kay Patreng. Tapos napicturean, nag-viral, pinicturean ni Patreng, nag-viral. Dahil parang naglagay ka ng sign Mula na sa mga magsasaka ng Paniki. Paniki Tarlac. So nag-viral. Tapos, okay na doon sa Maginhawa Community Pantry. Dito may natirang 300 kilos ng kamote. Naglabas rin yan sa labas. So the question is, ang gagawin natin dito sa 300 kilo ng kamote? Nilabas, crate lang yun Nilabas lang dyan sa labas ng gate. Tapos may mga dumadaan na tricycle, mga tao. Tapos binibenta po. Tanong nila binibenta. Hindi, kuha lang kayo. Tapos yung mga tao parang, ha? Prank ba to? Social experiment. Prank ba? Kasi naglagay din ng placard sa harap. Kumuha batay sa pangangailangan, magbigay ayon sa kakayahan. Libre po to. Tapos yung mga tricycle, parang weird. Ayaw pa kumuha. Weird na mga to. Parang ang tingin, parang nagago ba itong mga to? Hindi, kumuha nga kayo. Tapos may kumuha na. Hanggang dumami, dinumog. Yung 300 kilos ng kamote. Wala pang 5 minutes. Ganun? Ubos agad. Kasi dinumog na agad ng tao Tapos, pagka-post nun, sabi ko, okay, this is the time na organize natin yung Matyaga Community Pantry. So, nung naubos yung kamote, the question is, anong papamigay? Anong papamigay? So, kinaumagahan, naglatag lang ng table, tas may mga placard na nakasulat, magbigay ayon sa kakayahan, tas donate, whatever, ganyan. May nagdo-donate ng tinapa. Mga kapitbahay. Dito, yung malapit dito, nag-donate Itlog. ng mga itlog, ng hotdog. So, may mga magchat-chat na, uy, may sobra kaming ganito. So, the community involved na ngayon doon sa community pantry. Hanggang nag-replicate kasi madaling gawin. May sobra ka sa bahay mo, di mo naman kakainin, di mo naman makukonsume. Ilapag mo doon sa mesa. Ilapag mo doon sa mesa. May nangangailangan dyan, di kuha lang sila, batay sa pangangailangan nila. Hanggang lalabas na yung mga tanong na, paano kapag dumoble-doble? Umulit-ulit ng paggawa, walang problema. Kasi that time is a crisis Hindi mo alam ilang araw na di kumakain yung iba Hindi mo alam kung yung So pamilya. talaga parang walang gobyerno Wala noong panahon na yun Gutom Walang na gutom gobyerno. Wild West. Walang trabaho, naka-lockdown. walang mabilan. So helpless talaga yung mga tao. So the idea was not to police. The idea is not to police the people. Kung may kuha lang kayo, sige, kuha lang kayo. Hanggang Parang ikaw ang pangalawa ata na pantry. Tapos sa height niyan, parang 1,000 mahigit na. 1,600 ata na Sa height community ng pantries. buong NCR at saka Buong Pilipinas na yun. buong Buong Pilipinas. Pilipinas. Pero mas malaki pa May mga may mga unrecorded lang. Pero ang kasabay ng Matyaga yung Pinoval. Kasabay ng Matyaga Si Mang Community Tuts. Pantry. Si Mang Tuts yan. Pinoval. Yan yung pangatlo, si Mang Tuts. Kaya Pas- nung Pang-apat ata si Herbie. matatag Matatag. Matatag Ems pala community to, mga pantry. Ems. Kaya yun. Sabi namin, okay. So alam daw nag-improve yung community pantry hanggang dumami na. Maginhawa, pag sarado ang Maginhawa Community Pantry, yung mga tao dumidiretso dito sa Matyaga. Pag sarado Matyaga, dumidiretso sa Matatag. Kasi isang straight lang yun yang so ganun lang kasi Mga nakabike pa yun sila minsan, di ba? Sisilip po na, marami pila, punta sa kanila. it was a happy moment. Nakita natin yung trinato ng tao yung kanyang kapwa-tao bilang tao. So tingin ko kasi during that time, 'di ba? Lockdown, wala kang kausap, wala kang interaction. So parang in a sense nawala yung pagkatao mo kasi Yung sense of community nawala. Social animals tayo pinutol yun ng pandemic, ng lockdown. So at that time, doon ko na sense na okay, tao pa pala ako. I can feel, I can cry. Pwede pala akong makatulong. So doon yung Matyaga Community Pantry. Pero at the height of it, no? Para naging donor-driven di ba? Yes, yun ang naging Kasi pati mga taga-abroad nagdo-donate. Sumikat na siya, nag-boom na siya todo, naging donor-driven siya talaga. Kasi kahit tayo, tayo, di ba? Ilang tons ng gulay ang natin nun? Cumulative na lahat-lahat. Mga 100 tons no? Mga ganun. Oo, mga 60 to 80 tons. Kasi ang daming mga pera pupunta sa galing kahit abroad, may parang donation sila Patreng nun So ang daming donation na dumarating sa kanyang pera. Ang problem niya, anong pambibili ko dito sa pera na to?
Tapos Yung kaya fa- nakipag-partner si Elijah sa kanila. Yung mga Marami tayong farmers. mga farmer cooperatives na mga Okay, oo. binili yung mga tapos yung makakakuha tayo ng mga permit, pass permit kasi sa mga trucks eh. The biggest delivery ata 24 tons. Imagine that. 24 tons of In one vegetable- delivery. In one delivery. Tapos binabagsak dyan sa may Claret sa simbahan. Sa Claret, sa simbahan, nakipag-partner sa simbahan. Tapos yung mga sobrang organized nung panahon na yun eh. Pati yung mga magkukuha from Claret, mga iba't ibang pantry, so may mga sarili silang sasakyan, iba ginagrab nila, tina-tricycle. So it can be done. Yung, di ba, ang topic natin kanina, distribution, it can be Community done. effort. Pero ano no, ang amazing ng ganyang klaseng phenomenon sa Pilipinas, yung idea ng community talaga. For example, dito lang, nabanggit nyo nga parang nag-usbong-usbong yung mga community Hindi, pantries. hindi siya alien sa Pilipinas. Kaya nga meron tayong concept ng bayanihan eh. Yung actually, nung meron tayong Facebook page Buy na, anihan. BUY, Buy Anihan. Kasi bayanihan na Bili. mabili yung mga Produce. ani ng farmers at pa-distribute sa mga communities dito De, sa pero I mean yung ganong klaseng parang na sense nagkaroon ng self-organization yung ganyang klaseng phenomenon, yung community Autonomous spontaneous organization yun. siya. Parang very organic yung ganong klaseng level of magkaroon ng sense of community dito sa loob ng area niyo. Exactly. From production to distribution yan. So, Ifugao, manggagaling sa Ifugao yung gulay. Isabela, babagsak sa Claret. So, Quezon. 20 tons yun. So, dito, paglapag sa Claret, yung mga volunteers, Community. i-unload Volunteer. yun. Community nga. So, i-unload. Parang Magbubuhat. assembly line eh. So, yung mga mag-unload, pag-unload nila yun, dadaan sa isang proseso uli yun. Yung Titimbangin. titimbangin, nilalagay sa mga balde. Balde. Tapos i-sort, dyan yung pwede pang kainin, sana yung bulok. So, ganun mangyayari. Tapos kapag na-sort na yun, may mga magre-repack. So, after ng repacking, may mga magdi-distribute. Yun yung mga tumatawag sa Lalamove, sa Grab, sa kung saan-saan pa. Kaya pagbagsak ng produce ng, say, for example, 6 a.m., 20 tons, 20 tonner na truck ang dadating. 6 a.m., 8 a.m. tapos na. Tapos na ang distribution. Ganun ka-efficient. Malinis na yung Claret. Nalinis na rin ng mga volunteers. Kaya ano no, amazing no, nagagawa ng tao kahit walang bayad. At kahit walang gobyerno. Yun nga. Ito sa sobrang powerful nung idea ng mutual aid at saka nung ginawa na yon, kasi nung una, ginawa ng gobyerno, nire-rent tag pa. Nalala mo? Nire-rent tag yung mga pantries. Pero hindi nila kayang labanan. Kaya, anong ginawa nila? Nag-create din sila ng sarili nila. Nag-pantry din sila. yung AFP, tsaka mga sa gobyerno. May pan. Oo, nagdikit na So, parang ang nila, if you can't beat them, join them. Nag-pantry sila, nag-distribute sila ng mga gulay, ng mga pagkain. Ganun ka-powerful yung idea. I can remember yun, 6 a.m. to 8 a.m. Tapos, may dadating pa uli na donation, mga 12 tonners na truck yun. Mga bandang hapon. So, 11 to 1, pahinga yun. Ang init nun eh. So, 1, bagsak ng gulay. 3, tapos na uli. Tapos, kinaumaga na uli. Consolidate na uli. Nasaan na yung mga magdo-donate? Naalala ko lang yung isang nabasa ko ulit. Ano yan? Yung idea ng institutionalism na when the people lose trust in government or any form of institution, magawa at maghahanap sila ng alternative source of para sa subsistence nila. Which is yung example nga dyan is yung community pantry. Kasi kailangan mo mabuhay eh. Kasi at that time, wala talagang magulo yung mga policies ng ano. Magalaw. Kaya yung mga tao ngayon, nag-usbong sila ng isang method sa kanila na makakapag-benefit sa kanilang lahat. Kumbaga parang ano yun open system ng cooperativism. Yes. In a sense, hindi nga in a sense eh. In fact, itong community pantry experience in the Philippines at the height of COVID-19 pandemic, naging subject siya ng ilang mga studies. Local and abroad. Talagang kakaiba yung nangyari. Kasi yun yung autonomy, yung concept ng bayanihan, communities helping one another without presence ng government. So, ganun, ang daming yung nabuksan na posible pala. Pero sadly, syempre, After the pandemic, hindi yung normal, back to normal talaga. After the pandemic, unti-unti rin na nag-fizzle out yung sa community. Pero up until now, the good thing is, meron pa. Nagsusurvive itong siya. bagyong, Christine. nag-organize pa rin. Nandun pa rin ako sa group chat actually. Mga kitchens na ngayon. Pero yung sa pandemic talaga, feeling ko pinakasayang doon yung pag-reorganize talaga ng natin ng welfare system ng pandemic. Kasi there's an opportunity na parang stop lahat ng government, lahat ng tao
may means na yung mga government na ayusin yung mga ano natin, Yes. means of distribution Pero natin. hindi nangyari. Even though, kahit yung ano natin, yung kalsada natin, pwede nila ayusin 3 years ata yung pandemic, di ba? At sana enough time para ayusin lahat. Kaso, they chose Wala, na. iniisip ng mga politiko natin paano kumita, parang Parmally, di ba? Paano tayo benta ng mga mask at saka face shield, putang Yung ina. supply chain, Binigay yung niyo ako buong, patient. yung buong trading system, pwedeng masolve sana yun. Kaya may presentation ako dyan na parang pasilip yan sa pwedeng mangyari, alternative model sa pagsolusyon sa mga problema ng komunidad na community rin mismo ang naglilid ng mga solutions na yun. Kasi feeling ko maging, kasi parang nung panahon nung tawag itong pandemic, parang it's an organic outcome, di ba? Of necessity. Ngayon kasi yung pagagawin mo yun, for example, magtatayo ka bilang community pantry, parang yung mga tao may sense na napipilan sila magbigay. Gets nyo ba yung parang... Hindi, ganun talaga ang problema pag donor-driven. Actually, it was tackled natin nila Patring na nagmi-meeting kami. Nagmi-meeting kami ng mga pantry organizers. How we could talagang shift from a donor-driven community pantry to talagang mutual aid. Talagang from the very start talaga ano talaga nun, mutual aid dapat. Hindi dapat to charity. Hindi dapat may conscious lahat ng mga pantry organizers doon sa ano na yun. May lumitaw na politiko, putang ina. That's na yung mga politiko. Epal. Epal. Sinasyan talaga yun. Talagang kinakancel yun sa pag may lumitaw na gano'n. Very conscious. Sadly, hindi tingin ko kulang ng time yung shift talaga to a community-driven talaga na mutual aid. From the donor-driven na parang magiging NGO siya. Kulang ng time. Wait, usapan pa nga doon, naalala ko, nagkakwentuhan tayo nun nila Herbie, nila Patrick. Paano to magiging parang dual power? Dual power, dual power. Na hindi lang food. Meron pa nga doon siya, sabi si Herbie doon na parang mga community hospitals, community clinics, mga ganun na. Social clubs ata yung parang patterned after siguro kasi may ganun. Sa lahat ng aspeto ng buhay, paano, how can the community solve the personal problems ng community rin niya. Parang ganun na ang usapan nun. Pero, nagkulang sa oras. Siguro kung medyo mahaba-haba ang pandemic. Pag naman, baka kung ganun siguro, baka napunta sa ganun yun. Pero na-enjoy ko yung pandemic nun. I mean, yung mga na nasanay na ako. Tahimik eh. Invite nga natin si Herbie dito na, na guest, no? Pwede, no? Invite natin. Total, kanina ko pa siya nababanggit eh. Dapat marami tayong invite. Tumagal na tayo. Ang sarap ng usapan natin, no? Oo nga. Mula, anong sa tayo nagsimula usapan? Love life. Monogamy. From love life to mutual aid. And dual power. May history pa. May international pa. Dami. It was a good conversation. Pero at least mas okay yung usapan na free-flowing na wala po kasi kaming ngayon, no? Sa viewers. Wala kaming topic talaga na napag-usapan na simula. Hindi katulad ng mga nakarang episode talaga meron kaming topic na, ito pag-uusapan natin. Pero ito mas free-flowing. Kaya pagpasensya nyo na kung parang medyo kung saan napupunta yung usapan namin. Ako, na-enjoy ko. Pero mas enjoy nga talaga yung ganito usapan. Free-flowing lang. Pero siguro medyo lagpas isang oras na tayo eh. So ano na tayo? Pakilala na ulit tayo. Pakilala na ulit. Final words na lang siguro, Mark. Ayun, ako si Mark. Dalawang set mo sa kanin sa Facebook. Nalimutan niya. And ayun, may bago na akong page yung pangalan mo? Your Filipino Sociologist. Parang... sa iba yun? Bale, dun yung mga seryoso ko ng post. Hindi na shit posting. Hindi na shit post. Shit poster. Na-pressure na rin ako dun sa isa kong page. So, ayun. Ikaw na, Eli. Yun, Ellie ng Ellie San Fernando sa TikTok at sa Facebook. Salamat mga boss. Huwag niyong kakalimutan sa darating na eleksyon. Ako nga pala. Nalimutan natin. Ako, di nawawala sa isip yan. Kwentuhan. Huwag niyong kakalimutan sa darating na eleksyon. Ako po first nominee ng 85 Gamanggagawa Party List. Number 85 po yan sa balota. Buwagin ang provincial rate. Patupad ang living wage. Website po namin ay kmg85.ph. Sa lahat ng gustong mag-volunteer, tumulong, and turn our politics upside down, punta lang kayo sa website na yan. Love you mga boss. Jen, ang Batas Manggagawa. Samahan niyo ulit kami next week, no? Mali pala yung camera. Titingnan ko dito daw, sabi ni Direk. Jen, ang Batas Manggagawa. Samahan niyo kami next week ulit para sa makabuluhan na usapan. Pag-usapan natin, sabi nga ni Ellie, pag-usapan natin ang mga ayaw nilang pag-usapan. Ako si Jen, si Mark, tsaka si Ellie. Kami ang Politikang Ina Mo.
Hanggang next week. Maraming salamat po. Ito Bye-bye. ang politika ang ina mo. Mali pa rin. Pero mas okay nga. Direct,